Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is a Friday weekend na mga kaibigan. October 29, 2021. Kung di nyo pa po nagagawa, please click subscribe. May subscribe button po tayo dyan sa baba. Also, pa-click na rin po yung notification bell para malaman nyo po kung meron tayong mga bagong uploads, kung meron tayong mga bagong schedule ng live. Ayan. So, pa-click po yung notification bell. Huwag nyo rin po kalimutan mga kaibigan, pa-follow po ka sa aking social media accounts. Meron akong Facebook, Twitter, TikTok, soon, soon, at Instagram. Noong mga nakaraang araw, ito yung nangyari. Naalala nyo itong comment na to? Ayan, naalala nyo itong comment na to? Yung sa vote buying. Ito. So sabi nila ni Robredo on vote buying, take the money, but pick candidates based on conscience. Yun ang sinabi ni Lenny. Yan, si Mamaw Lenny. Sabi ni Lenny Robredo, alam mo, mali siya. Mali iyong pagbibili ng boto. Pero iyong sinasabi ko sa tao, tanggapin nyo. Tanggapin nyo kasi galing din naman yan sa atin. Iyong pinambibili ng boto, pera din iyan ng taong bayan. Tatanggapin mo, pero ang iboboto mo kung sino iyong nasa konsensya mo. Ay, alam nyo, kasi sa TikTok kasi mga kaibigan, sa TikTok, kapag merong pinagsasasabi tong si Lenny Robredo na palpak, sunod-sunod yan. So, pinapanood mo ng sunod-sunod, makukuha mo na rin pati kung paano sila magsalita. Magagaya mo na. Anyway, so yun ang sinabi ni Lenny. Yan ang sinabi ni Lenny. Right. Tapos, ito. Nagsalita ngayon ng Comelec. Sabi ng Comelec, sabi ni James Jimenez. Sabi ni James Jimenez ito. Yan. I disagree with the notion of taking the money and voting according to your conscience. O, disagree daw ang James Jimenez. Okay? Vote buying is an election offense regardless of financial situation or noble intentions. Yan. Yun ang sabi ni Comelec. Tapos, ang nakakatawa dito, mga kaibigan, parang nabash pa yata si James Jimenez dito nung sinabi niya to. Parang ang lumalabas ngayon, kasalanan pa raw ng Comelec kung bakit merong vote buying. Of course, hindi rin naman natin masisi. May punto rin naman kasi talaga yon. Na may responsibilidad din ng Comelec sa pag-i-enforce ng batas, lalo na sa larangan ng eleksyon. Kasama dyan ang vote buying. And mga kaibigan, hanggang ngayon, wala pa po tayong nababalitaan. Wala pa po tayong nababalitaan na isang kandidato, or siguro meron na mga isa o dalawang kandidato na natanggal sa posisyon dahil sa vote buying. Wala pa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Ayan, ito isang comment na isang daw. Ito yata. Ito.
Di tayo masaya na hindi ito na-enforce, sabi daw ni Leni Robredo. Dapat bukas ang mata natin sa realidad. O, di ba? Kung hindi maayos ang enforcement, ano ba yung gagawin natin? Yan ang sabi ni Leni Robredo. Ang dapat ginagawa natin kahit may tumatanggap, hindi susundan ang boto. See? Yan yung mama mink nyo. Inilusot pa eh. Sinubukan niyang ilusot mga kaibigan yung sinabi niya. Kasi marami hong na-disappoint sa kanya dito. Actually tayo, matagal na tayong disappointed sa kanya. Pero yung mga makamama mink, na-disappoint sila sa mama mink nila. So, pinipilit ilusot ni Leni Robredo yung sinabi niyang yun. Ang lusot dito na sinasabi ni Leni Robredo, hindi naman ako agree dyan. Kung paparaphrase yung sinabi niya, hindi ako agree dyan sa vote buying. Kaso yan ang realidad sa ibaba. Yan ang realidad sa ibaba. So, hindi namin kasalanan. Parang sinasabi niya, hindi kasalanan niya nang bumibili ng boto at nagbebenta ng boto. Kasalanan niya ng COMELEC. So, parang ganun na lumalabas. Ngayon, sinigundahan niya ng dilawang media, mga kaibigan. O, see? Dito, sa article ng Inquirer.net kanina, October 29, ang sinisi, COMELEC. COMELEC daw ang may kasalanan kung bakit meron pa ring vote buying. See? Alam niyo talaga na itong si Leni Robredo may mekanismo may makinarya to eh. Imagine isang salita lang niya, umiikot sa mainstream media ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Kulang na lang pati pag-utot ni Leni Robredo. Ibalita ng mainstream media. Pero may problema dito mga kaibigan. Sinabi ni Leni Robredo kanina, tingnan daw natin ang ating mga iboboto. Tingnan daw natin yung mga kandidato natin. Pag-aralang mabuti kung sila ay merong history ng paglaban sa korupsyon at paglaban sa kahirapan. Yan ang sinabi ni Leni Robredo. Pag panahon ng eleksyon, lahat kami mangangako. O, dinamin na sarili niya para kunyari, isa siya dun sa mga mahuhusay. Anyway, pagsasabihin namin, lahat kami kontra sa korupsyon. Pero ano bang assurance ng tao na pag nakaupo kami, talagang sisiguraduhin namin na kontra kami sa korupsyon? Parati nating babalikan yung aming pinanggalingan. Ano ba pinanggalingan? Tapos ayan na naman. Sinabi niya na nakakuha daw siya ng highest audit rating sa COA ng 3 taon magkakasunod. Napag-usapan na natin to ng isang beses. Galit na galit sa akin ng accountants for Leni dahil dyan. Bakit? Dahil sa gitna ng highest audit rating na yan, na unqualified opinion, marami hong findings na matitindi. Tulad ng 195 million plus na donations para sa mga hospital, medical assistance para sa mga hospital at pasyente na hindi nakarating. 13 million in unliquidated training and representation expenses. 14 million na assistance sa mga LGU yata or NGA, non-government associations. LGU yata or NGA, either of the two. 14 million na unliquidated din noong 2018. 2 million pesos in communication expenses. Gumamit ka lang ng telepono, naka 2 million ka. So mga kaibigan, sabihin man, iwagayway man sa mukha ko ng accountants for Leni na, unqualified opinion, no? Sinabi na ng auditor yan, unqualified opinion.
I don't give a... Bakit? Kasi yung mga findings niya matitindi. Hindi ako yung nagsabi niyan. Si Edwin Hamora, CPA, ang nagsabi niyan. Oh. Ito pa mga kaibigan. Nabalitaan niyo ba to? Kung Leni Robredo faces raps for alleged violation of election law. January 21, 2014. Alam nyo, according sa mga sources, binura na raw yan. Binura na raw yan, laman na yan. Kasi, pag kinlik mo raw yung link na yan, dito ka pupunta, page not found. Okay, so wala na yung article sa Bicol Standard. Yan o. Wala na yan. Di mo na makikita yan. Pero, marami mahuhusay sa internet na nakahanap ng web archive. Kung Leni Robredo faces raps for alleged violation of election law. Ito yon, January 21, 2014. Anong kaso? Three cases accuse Kong Robredo of violating sections 96 and 98 of the Omnibus Election Code in relation to sections 262 and 264 of the same law and engaging in Kaya pala, napaka daling sabihin. If I'm not mistaken, hindi pa tapos yung kaso nito. If I'm not mistaken. Hindi po ako nagsabi niyan. I'm not accusing her of anything. Sigurado ako pag umabot to kay Lawyers for Leni, maghahabla mga lola. Pero tingnan nyo na lang yung reference. Anong sabi ni Leni? Tingnan daw ng mabuti ang track record ng mga kandidato. O, di nakita natin. Ano pa? Nagka-problema din siya dito recently sa campaign donations. Bakit? Kasi merong kumalat na humihingi ng donasyon itong si Leni Robredo sa mga tao para sa kanyang kampanya. So ngayon, si Commissioner Guanzon ng COMELEC nag-comment. Ang sabi, foreigners cannot contribute to any Filipino candidate. Kasi po, that's a violation of the Omnibus Election Code. So, sabi, Guanzon's remarks were echoed by COMELEC spokesperson James Jimenez. So, tama daw, contributions from foreigners and foreign corporations are prohibited. Okay? Dahil nagkaroon ng crowdfunding page para kay Leni Robredo na tumatanggap ng donasyon. Ayan. Magkano ba yung mga dinodonate? Nabasa ko. Ayan.
Sabi, Guanzon was reacting to an ABS-CBN news story on the launch of Team Lenny Robredo's crowdfunding page, where supporters may conveniently donate 50 pesos up to 20,000 pesos. Oh my God. Saan napupunta yung pera nito? Sa personal bank account uli ni Lenny Robredo? Napanood nyo ba yung interview na yon sa Bandila? Ni-interview si Lenny Robredo one time sa Bandila. Tapos, tinanong siya ni Lenny at tinanong siya ni Karen tungkol sa donations. Una, hindi niya masabi kung magkano yung total donations na nakuha niya. Kasi sinumite na raw yun sa Comelec, etc. etc. So, okay, fine, walang problema. All of a sudden, nabanggit niya na ipinasok daw yung mga pera na yon sa personal bank account niya. Oops! Sa personal bank account niya. Oh my God. Tindi, di ba? Tindi. Ito pa. Noong 2013, nagkakaso na si Lenny Robredo dahil dyan sa foreign donations na yan. Sino ang nag-donate? Sino nag-donate? Si Loida Lewis. Robredo, however, admitted she received support from Lewis, si Loida Lewis sa Amerika, whom she described as a natural-born Filipino citizen recognized by the government as shown in her Philippine passport. So baka dual citizen itong Loida Lewis. Pero mga kaibigan, parang usapan niya ng ABS-CBN tsaka kay Lopez. Di ba dual citizen din yung mama? Pero anong sabi sa Kongreso? Hindi ka pa rin pwede mag-own ng network sa Pilipinas dahil meron kang American citizenship. Ganun din to It's the same thing. May sworn affidavit po. Donations coursed through her were from Filipinos living abroad who, like Attorney Lewis, are dual citizens. Yun ang defense nila. Dual citizen naman kami. Okay lang yan. Ayun ang problema. Ang sabi nung mga Villafuerte sa kanyang complaint, even if she is a Filipino citizen, Lewis is also an American citizen and is thus covered by the prohibition on foreign campaign donations. So, ang kinaso nila, unlawful solicitation of campaign funds. Ayan. Ongoing pa po yung kaso niyan, mga kaibigan. Ongoing pa yan. Ito, in the open letter, it is stated below the name of Maria Leonor Lenny Herona Robredo that solicitations from foreign sources are to be made effective in the following manner. To support Attorney Lenny Robredo's campaign, please make or send checks payable to Loida Lewis ITF, Lenny Robredo, P.O. Box 1080, Gracie Station, New York, New York, 128 for more information, blah, blah, blah. Facebook.com, Attorney Lenny Robredo. Ongoing pa po yung kaso na yan. Actually, panoorin natin yung isang, yung karambola kanina. Kasi pinag-usapan nila yan sa karambola kanina. Panoorin natin yung isa sa mga, yung napag-usapan ni Attorney Trixie at saka ni Kong Jonat. Panoorin natin. As a matter of fact, the more, I think, the more critical issue, if you are talking about disqualification from is yung tungkol dun sa acceptance of foreign donations mas matindi yun yung acceptance of foreign donations yun talaga actually mas matindi yun dapat yata ang kinakasuhan dito yung Comelec kung
na hanggang ngayon walang ginagawa tungkol dyan sa mga issues that were raised before the COMELEC. We're talking about foreign donations, so kasi nagkaroon ho ng malaking issue tungkol doon sa nasabi ni BP Lenny na tanggapin lang ninyo yung pera. Total galing naman yan sa kaban ng bayan eh. Yan, di ba? Sinabihan siya ni James Jimenez, COMELEC spokesperson, na vote buying yan. Yung pinagsasabi ninyo na tatanggapin ng pera sa isang kumakandidato, total galing naman sa kaban ng bayan. Medyo mabigat-bigat na statement yun. Sinabihan siya tuloy ni James Jimenez na vote buying yan, and by any means na ginagawa yan, pwede kang makasuhan talaga. Mayayari ka. So pwedeng yan ang mas na grounds for disqualification, because you don't even know kung saan nanggaling yung pera niyan. Baka foreign donation nga kung foreign donation yan, di tapos. Correct. Oo. So, kasi bawal na bawal yun. Aside from the fact na vote buying. Diba, tsaka, grounds for disqualification talaga yun. Yung acceptance ng donations from foreign individuals or foreign governments. Or foreign organizations. Yes. So, parang ang tingin ko dyan, wala talaga silang depensa. Kaya natulog yung kaso sa COMELEC. Yeah. We are talking here of a case that was filed by then Congressman Louie Villaperte against candidate at that time, Lenny Robredo. For candidate for Congress. For Congress. Oo. And well documented yun. Natulog sa COMELEC. Oo. Hindi naging Pero hindi ba para sa akin unang-una, itong si Madam Lenny, she keeps spouting all this motherhood nonsense. Yes. About justice at chuchu, ganyan. Pero sarili niyang kaso, hindi niya minamadali. Hindi ba, kung hindi siya guilty of that, besides, vice president na siya, di ba? Bakit hindi niya sabihin sa COMELEC, i-resolve niyo na yan? Yes. Kasi, bahid yan sa akin. Pero hindi, suspiciously quiet. Namatay na nga si Kong Villafuerte. Yes. But this was filed on behalf of his wife, di ba? Siya yung kandidato at the time. So, yung dalawang nagkaharap, wala namang may allegation si Lenny, I think, of vote buying, di ba? Iba pa yun. Iba pa yun. Okay. Ang main issue ni Congressman Villaperte at that time was that dinocument nga niya because there were actual statements coming from contributors, foreign contributors. Some of them were Filipino doctors, etc., na nagbigay ng mga contribution to then candidate Lenny Robredo. May statements yung mga yun. They are already citizens of the US. Di ba? So foreign contribution talaga yun. Very specific. So walang depensa. Wala siyang depensa. So talagang pinatulog na lang yung kaso. Yan, Pero grabe naman yung tulog na yan hanggang ngayon. Kasi election protest yon from her congressional run. Yes, that was in 2013. 8 years ago? Parang ganon? Parang ganon. Wow. Wala bang interes? Kamusta naman, Barry? Kumento naman kayo tungkol dun sa kaso ni Madam. Anyway, you are an extraordinary lawyer. Yun. Siya na lang pala. Kasi extraordinary lawyer si Madam. Since you are an extraordinary lawyer, kindly take a look at this extraordinary case. Yes. Diba? Natutulog kasalukuyan sa COMELEC. Ba't yung pinapatulog? Ba't wala kayong ka-interest? Para naman yung sinasabi palagi ng ating mga kababayan tungkol doon sa parang walang interest ang Aquino family tungkol doon sa assassination. Ayan, yung Dalawang beses na naging presidente ang mga Aquinos, parang lang. Wala at saka hindi sa pagkukulang kasi ang PAO mismo sinusulong nila na ito yung mga nakakulong, meron pa silang saksi, meron pa silang testigo tungkol doon sa totoong pangyayari. Pao Persida ito? Yes. Yun pala
Tapos, hanggang sa namatay yung tatlo. Mm. Suspiciously, by the way, hindi natural deaths itong mga to. At least yung isa, nasagasaan. Nakamotor Nakamotor. sa kasaan. Yeah. Oo. And then, Yung isa din parang the basta other suspicious issue nga, deaths. also about another death, yung kay Jessie. Ayan. Correct. Conclusion, Oo. kung anong nangyari doon. Kaya sinabi lang na parang pilot's error or something. Oo, pilot error talagang sinasabi nila. Pero, di rin eh. And then, the issue that came out at that time was, bakit biglang itong at that time, Undersecretary Puno, went to the unit. To the condo. Of then Secretary Robredo and got documents, etc., and all of those things. Kung hindi sana maingay kasi nakalak, hindi yun mabibisto eh. Yun, ang dami-daming hiwaga sa kapal na nakabalot dun sa dito kay Leni Robredo, hindi man lang binabanggit. Yeah. Pero tama yun, yung nga. So, merong nagre-request kasi napatid yung internet na i-repeat yung explanation yung tungkol dun sa kay BBM. Okay, ganito yon. Hindi ito tax evasion failure to file. Pero yung mga nagsasabi halimbawa na wala siya noong 1985, in exile na sila noong 1986. Tama po kayo. Pero the failure to file stems from 1982, 83, 84, 85. Pero at the time, siya po ay Ilocos Norte governor. And therefore, automatically withheld yung taxes niya. Kailangan lang niya mag-file at ikabit yung kanyang mga certificates of withholding tax. Nilabanan nila yung kaso until later on umabot sa Court of Appeals na binabaan ng Court of Appeals yung initial penalty included imprisonment, pero pagdating sa Court of Appeals fine na lang po, and then after that they were going to go up to the Supreme Court. They withdrew the case. Naging final and executory yung Court of Appeals decision. So, wala po siyang conviction of 18 months or more than 18 months, so hindi siya madidisqualify under that rule. Ang argument ni former Justice Carpio is that pwedeng i-argue daw ng moral turpitude yung failure to file. Yes. Okay? Hindi ito tax evasion. Ngayon, dun sa pag nilagap mo lahat ng iba-ibang desisyon ng Korte Suprema na itinatalaga nila yung mga crimes involving moral turpitude, hindi po kasama yung failure to file income tax return doon sa listahan na yon. So, actually ito, gamit na gamit ito eh. Kasi pati yung decision ni Judge Ulep at the time sa Quezon City, it was politically motivated in a sense because they wanted really to have him disqualified. Ayun pala yun. So, kaya ang nilabanan nila because they know, the lawyers knew that kung hindi mo lalabanan yon and that particular decision stood, patay na siya. Wala na. Disqualified siya. Disqualified talaga siya. For 5 years. Kasi dun sa sa decision ni Judge Ulep, talagang tinira siya dun. Oo nga eh. I remember it was Judge Ulep nga. Si Judge Ulep. And ko na yan. Unfortunately at the time, hindi niya kinonsider yung the fact that he was a government official, that he had withholding taxes, and that it was just a matter of failure to file. He went ahead. Si Judge Ulep at the time, he went ahead and said na hindi, may kasamang parang evasion ito. Hindi naman eh. Hindi siya evasion. Okay. Kaya they had to go to the Court of Appeals. So binabaan ng Court of Appeals to a fine. Sa totoo lang kasi, dahil kunwari zero rated, dahil hindi zero rated, na withhold na lahat ng taxes. Only the failure to file. At usually yung penalty niyan is of course interest at saka surcharges. Pero since zero, dahil nakuha na walang late taxes, ang fine niyan usually nga, ang laki nga ng pinabayad kay BBM eh. Pero ang fine niyan usually ilang libo lang for failure to file, pero each year. So nagbayad siya ng something like 100,000 in fines. So pero under no circumstances natin masasabi na may moral turpitude kasi wala pang pronouncement ng ng Supreme Court na merong ganun. So in this case, at
mas mabigat ngayon kung titignan natin yung kay Lenny Robredo Oh, yeah. kasi existent yung kaso, live. Live. Correct. Hindi pa sinire-resolve Nasa ng COMELEC. Live COMELEC. case. So, ang dami na ditong kailangan tignan, kailangan kausapin. Unang-una, COMELEC, ba't di nyo nire-resolve yan? Bakit hanggang ngayon, harap-harapan, tahasan na, hindi nyo pa rin inaasikaso yung kaso na yan? Ano ba naman yung magbigay kayo ng pronouncement? O sige, kung merong problema kay Madam Lenny, oo, alam ko magulo. Pero hindi ba, kaya naman nila umakyat to a higher court? Kuha sila ng TRO. Bakit kayo yung namumroblema dito? Bakit Parang wala kayong ka-interest. nga di ba? Understandable yun. Pero since you're a high government official, you should be very, very concerned about COMELEC not doing its duty. Yun. Mga kaibigan, may binlock ako na nadya sa Facebook. Binlock ko siya kasi obvious naman na troll, nang gugulo lang. Kaya binlock ko siya. But anyway, saan na ba ako? What was I saying? Ayun, meron pa siyang live case. Okay? Meron pang live case itong si Lenny Robredo. Hindi pa settled, wala pang final doon sa kanyang vote buying na kaso. Wala pa rin final doon sa kanyang kaso na kumuha siya ng mga donations from foreigners. Yan, wala pang ruling dyan sa mga yan. Kaya yun ang problema. Ngayon, meron dito merong isang troll dito kanina sa Facebook. Binabalik niya yung issue doon kay BBM na sinabi rin daw ni BBM na kunin daw yung pera, etc. etc. Ngayon, let's put that into context. Kasi alam niyo yung problema sa mga troll, hindi kaya yan nandyan kasi bayad sila. Hindi sila nandyan sila para manggulo talaga. Kaya wag niyo silang re-replyan, wag niyo re-replyan yung mga troll. Madali naman makita yun eh. Kadalasan yung mga walang muka, yun sila yung mga troll. But anyway, tapos kapag kinlik mo yung profile nila, mga less than 100 followers. Actually, kasi sila lang din yun. But anyway, going back, yung vote buying na sinasabi ni BBM, unang-una, dalawa kasi yan. First is yung meron siyang interview nung election mismo, nung 2016. Take note mga kaibigan, ang sinabi ni BBM doon, wag niyong pansinin. Yung mga bumibili ng boto, wag niyong pansinin. Pero pag naandyan na, bahala kayo. Kunin niyo yung pera, bahala kayo. Kung naandyan na. So parang iniiwan niya sa tao yung responsibilidad ng kaso ng vote buying. Pero take note, una muna niyang sinabi is wag niyong pansinin. Kumbaga, ito yung advice ko sa inyo, wag niyong pansinin. Pangalawa, ito nga yung sa 4Ps. Yung sa 4Ps, yung sinabi na take your money, pera nyo naman yan, gastusin nyo. Yun ang sinabi. Tungkol yun sa 4Ps. Yung 4Ps, mga kaibigan, nung panahon na kumakandidato si BBM noong 2016, 2015, 2016, yung distribution ng allowance ng 4Ps, isinasabay sa kanyang mga kampanya. Ang nangyayari ngayon, walang pumupunta sa kampanya niya, nandoon lahat sa pila sa DSWD sa 4Ps. Doon niya sinabi yun. Pera nyo yan, kunin nyo yan. Yun yun. So, in case meron kayong makita troll ulit in the future, parang yung nakita ko kanina, at least alam nyo yung ipambabato nyo. At saka kung sasagot kayo sa kanila, mga kaibigan. Ito po ang dyan. Dahil alam naman natin troll sila. At kapag troll sila, kumikita kasi sila kada reply eh. Mag-reply lang kayo once. Okay na yun. Subukan nyo na pansinin. Yun po ang technique dyan. Reply lang kayo once, tapos huwag nyo na pansinin. Kasi kada reply nyo sa kanila, doon sila kumikita. 150 ng 150 yun. Diba? Kasi kung nakasampung reply kayo sa kanya, o di 1.5 agad. Diba? So, huwag nyo pansinin. Hayaan nyo. Reply lang kayo once, hindi para sa kanya. Hindi para doon sa troll. Mag-reply kayo para doon sa mga taong nagbabasa. Yun. Once lang, tapos huwag niyo napansinin. Gutumin natin yung mga trolls. Kasi marami ngayon yan. Dahil election ngayon. So, gutumin natin yung mga yan.
Anyway, going back. So yun nga, may mga kaso pala to si Lenny. So dahil sinabi ni Lenny na pag-aralan natin yung track record sa paglaban sa korupsyon at sa paghihirap, sa mga paglaban sa kahirapan, napacheck tuloy tayo. At dahil napacheck tayo, natuklasan natin na meron pala siyang issue, 2 kaso no, sa vote buying. Meron siyang vote buying, meron siyang accepting donations from foreign nationals, tapos yung mga kaso na yun ay ongoing pa sa COMELEC. Quasi-judicial body kasi ang COMELEC. So, yan. Kaya, dapat nagkaroon sila ng ruling dyan. Hindi natin alam kung bakit walang ruling, pero kung iisipin ko na lang, yung panahon ng yung takbo ng panahon nung taon na yon, mga taon na yon, 2013 elections, congresswoman, sino bang pangulo nun? Wait lang, di ba si Pinoy? Pinoy kasi ang pangulo nun. Hawak niya ang Smartmatic. Kailan namatay si Jesse Robredo? 2012, 2013, mga ganun. Kaya yon mga kaibigan. Siguro, ngayon lumalabas-labas na yan kasi napag-uusapan na si Lenny Robredo. At kaya galit na galit ngayon yung mga pingsa. Galit na galit yung mga pingsa, mga kaibigan. Sarah Jenica Turiba, maraming salamat sa iyong super chat. Galit na galit ang mga pingsa ngayon, mga kaibigan, dahil dyan. Dahil lumalabas na ang tunay na kulay ni Lenny Robredo. Mahihirapan na silang ipaglaban si Mama Mink. Maliban kasi sa bobo. Maliban sa parang hindi siya abogado magsalita at parang medyo may kakulangan sa common sense. May mga issues din siya. Issues sa vote buying, issues sa foreign donations, tapos yung issues ng yung mga COA findings niya na hindi maliliit, na ang ginawa lang ng COA sabihin, unqualified opinion na yan. Sige, walang problema. Nangako naman kayong aayusin nyo. Sige, i-unqualified opinion ko na. Carry. Alam na, kahit sabihin pa sa akin baliktaran ng mga accountants for Lenny na meron silang code of ethics. Mga pulis nga may code of ethics din, may doktor may code of ethics. Hindi naman lahat ng pulis maayos, hindi naman lahat ng doktor maayos. Abogado nga may code of ethics din. Lahat ba ng abogado maayos? Hindi, di ba? Kaya wag ako. Praktikal lang tayo mag-isip, mga kaibigan. Utak hampas lupa lang, ganun. Journalist din, may code of ethics. Thank you very much, Setsuka, sa pagsabi. Journalist din, may code of ethics. Napapractice ba nila ang kanilang code of ethics? Yun ang ibig nating sabihin. Anyway, mga kaibigan, 2022 is coming. At masusi nating pag-aralan lahat ng mga kandidato. Someday, i-explain ko sa inyo bakit si BBM ang pinili ko. Maliban sa pagiging loyalista. Kasi syempre, given na yun dahil loyalista ka, si BBM ang boto mo. Pero more than that, meron pa po kayong mga iba pang dahilan. Dahil dyan. At hindi po related sa pera yan. Nakita ko po kasi ang kanyang performance. Nakita ko ang kanyang nagawa sa Ilocos Norte. Nakita ko ang kanyang nagawa sa Senado. Nakita ko siyang tumindig para ipaglaban si Corona. Kahit na si Corona mismo ang nagbigay ng kauna-unahang hatol sa kanilang pamilya tungkol sa ill-gotten wealth, ipinaglaban niya si Corona. See? Alam niyo ba yon? Yung pinaglalaban ng mga pingsa na ruling ni Associate Justice Corona noong 2003
kung saan yung Swiss accounts ay tinawag niyang ill-gotten wealth. Oh. Gamit na gamit yon ng mga pingsa. Pero nung i-impeach si Chief Justice Corona, nasaan si Bongbong Marcos? Pinaglaban niya si Chief Justice Corona. Yun ang integridad, mga kaibigan. Kung ibang tao yon, tulad ni Noynoy, di ba kaya nga siya na-impeach? Dahil humatol si Corona na ibigay ang lupa sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita? Kaya siya na-impeach? Kaya pala siya pina-impeach ni Noynoy. Oh. Pero si Bongbong Marcos, anong sabi niya? Hindi natin dapat i-impeach to. Walang ebidensya na gumawa siya ng mali. See? Integridad yun, mga kaibigan. So yun po yung mga konti pang dahilan kung bakit kaya ako iboboto si BBM. Kasi may moral. Malinaw ang moral compass niya. Alam niya kung ano yung tama at mali. At alam niyang walang kumokontrol sa kanya. Hindi siya makokontrol ng kahit sino, mga kaibigan. Isa pa yun. Hindi siya makokontrol ng kahit sino. Bakit? Oligarko, kukontrolin siya? May pera yung mama. Sino kokontrol sa kanya? Sino pang maninira sa kanya? Niyurak-yurakan na ng mga dilawan yung pamilya nila. Ano pang mawawala sa kanila? Yun, mga kaibigan. Kaya ako, bring back Marcos. Yan, hashtag bring back Marcos. BBM. Bring back Marcos. Sa dinami-dami ng mga nagsalita ng masasakit sa kanila, ni minsan di siya nagsalita ng pabalang. Tatawanan lang niya yan, ngingitaan lang niya yan. Sisimangot lang ng konti kasi syempre nakakainis nga naman. Pero hindi niya pagsasalitaan ng masama. Yan pa lang, yung kay Corona pa lang, mga kaibigan. Example na yun. Hindi siya vindictive. Hindi siya gaganti. Pagkakataon na niya yun kay Corona. Hinatulan mo kami ng hinatulan mo kami ng meron kaming ill-gotten wealth. Sige, gagantihan kita ngayon. Hindi yun ang ginawa niya. Pinaglaban niya si Corona. Nag-vote siya ng not guilty. Tatlo lang sila. Si BBM, si Santiago, tsaka who's the other guy? Arroyo, Joker Arroyo yata. Joker Arroyo yata yung isa. Basta tatlo lang sila, no? Yun, tama. Joker Arroyo. Yun. Hindi vindictive. Hindi gumante. Yun yung pagkatao, Ito si Leni Robredo. Ano makikita niyong pagkatao dyan? 6 years, walang naipakita eh. 6 na taon, mga kaibigan, wala siyang napatunayan. Puro image lang. Kunyari, mabait. Yun pala, hindi. Ganun. But anyway, maraming pong salamat sa mga 3,000 na nanonood po sa atin ngayon. May 3,100 sa YouTube, tapos merong mga 200 plus sa Facebook. Maraming pong salamat sa inyong patuloy po na pagsuporta sa atin at mga kaibigan. I'll see you all on Monday na po ulit. Okay? So, sa mga tao pong nasa abroad, God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas, God bless your rest. Don't forget to like, share, and subscribe. At tulad nga po ng sinasabi ni BBM, sama-sama tayong babangon muli. I'll see you all on Monday, 11:15 p.m. on our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you all on Monday. Bye.